Hello po mga kabayan, mga idol. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po yung naririto ulit para maghatid sa inyo ng aking karanasan ng mga nangyari sa aking buhay. Ito po yung pagpapatuloy ko na tinapos ko nung nakaraang video ko. Ako po ay nakarecover po sa aking pagkakaratay sa banig ng mga sa ngayon po. Ako po ay nakarecover sa isang taong kong pagkakaratay sa banig. Sa awa po ng Panginoon, ako po ay nakarecover ulit. Dahil po nung sa sakit ko po sa spine na naipit ang nerve sa T9, T8, T12, yun po yung naipit sa spine ko. Pero sa awa nga po na hindi siya ako naka-recover dahil po sa tulong na rin ng aking pamilya, ginamitan din po ng paghilot, pag-therapy ng Altera. Nung ilabas po ako sa hospital, hindi pa po ako nakakapaglakad. Dito na po ako nagpagaling sa bahay. Nakahiga po ako noon dito. Sa tiyaga po na umaga, hapon, yun ang ginagawang ng misis ko, hinihilot ako mga paa ko para magkaroon ng pakiramdam. Kinabukasan naman yung Altera po gagamitin. Altera niya ako buong katawan, paa ko, katawan, kamay. Kasi po manhid na manhid po yung paa ko, wala pa naman pakiramdam. So yun nga po, unti-unti po nagkakaroon naman po ng pakiramdam yung mga paa ko na halos hindi po pumapal yung misis ko para gawin sa akin yung hilot, pag-Altera, ginagawa niya po lagi. Higit po sa lahat, ako po ay tumatawag po sa Panginoon para mabigyan niya ako ng pangalawang pagkakataon para sa aking buhay na ako'y muling makapaglakad. At huwag niyo naman po pahintunutan na ako'y maratay sa banig ng tuluyan. So napakabait po talaga ng Panginoon. Kapag ikaw po ay tumawag, humiling at kauntim ang iyong panalangin, ay ibibigay po sa iyo ang kaibigan. So yun nga po, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil napagbigyan po ulit. Ako po ay nakarecover. Yung po ay sa aking pagkakaratay ngayon, hindi po ako nawawalan ng pag-asa. Nung kasalukuyan nga pong sa hospital ako, gusto kong idadaya po ng misis ko, hindi pa ako pumapayag dahil po kapag ako ay pumayag na mag-diaper, para pong inalisan ko po ng pag-asa ang aking sarili. Parang tinanggap ko na ako po ay wala ng pag-asa ng makapaglakad kung ako po ay nagpapadiaper ng mga time na ako ay nasa hospital. Kaya ang ginagawa ko po, nagpilit po akong umuupo na inaalalayan niya ako hanggang sa makarating sa CR kahit gumagapang. Pinipilit ko po ang aking sarili. Talagang sinikap ko dahil ayaw ko pong idaw ng aking sarili na aalisin ko yung pag-asa sa aking sarili na ako hindi na makakapaglakad. Inalis ko po yun. Ang inisip ko lagi ay kaya kong lampasan ng mga pagsubok na nangyayari sa akin dahil ako yung sinusubok lang na nasa itaas kung ako po ay hihiling sa kanya ang patawad. Kaya nga po nung ako po ay nananalangin sa kanya lagi ko po siyang tinatawag, ako po ay pinagbigyan niya at sa pangalawang pong pagkakataon ito ay ito na ako makarecover po. So, napaka-importante po talaga yung tumatawag ko sa kanya.
wala rin pong bisa ang mga gamot o ang mga ginagawa po sa atin kung hindi masasamahan ng panalangin. Kaya yun po mga idol, hindi po sa gamot lang tayo gumagaling. Kailangan po rin samahan natin ng panalangin. Dahil tayo po ay sinusubok. Kung tayo po ay tatawag sa Kanya at taos puso at taimtim, bukal sa loob, paniniwala sa Kanya, sigurado po ay pagbibigyan po. Wala pong imposible sa Kanya. Pag nakita po ang taimtim ng panalangin, ay susumamo at sinusuko mo ang mga pagkakasala, ay muli po bubuksan niya ang kanyang puso para sa atin. Hawakan ka po niya para ikaw ay bumaling. Ayun lang po mga idol. Sa susunod po ay dudugtungan ko pa po ang ating mga kwento hanggang po sa kung paano po talaga ako nakapaglakad ng tuluyan. Yun lang po mga idol. Paki-like, follow naman po, paki-subscribe ang aking channel kung ito po ay inyong nagustuhan. Kung nagustuhan nyo rin po ang aking mga kwento, paki-subscribe naman. At maraming po salamat sa inyong lahat. God bless po. Hanggang dito na lang po. Bye-bye po.